Hello mga kateki, meron tayo ditong Nintendo DS Lite na ito ay nirestore natin at working to, properly functioning. At ang problema ko lang dito kasi ang gumagamit ito is yung aking anak. Ay pag nalolobat siya during travel, nahihirapan siyang i-charge. So dahil yung charger nito guys is original charger pa rin and until now. From Japan siya kaya 110 volts lang siya. So, hindi ko siya pwedeng isaksak directly sa plug dahil 220 ang mga outlet natin dito sa Pilipinas. So, gumagamit pa ako nitong transformer na to. Yan o. Para ma-convert siya to yan, 220 papunta sa 110 volts. So, ang hassle nito kung dadalhin mo to ng buo dahil, tinan nyo naman, parang mas mahirap pa to dalhin kumpara dito sa handheld na device na to. So today, sa video na to, papakita ko sa inyo. Gagawa natin to ng solusyon para hindi na natin kailangan pa magdala. Kung ito lang sana ay 220, pwede. Pero since hindi, gagamitan ko pa siya nito. Masyado siyang matrabaho. But then guys, meron tayong solusyon dito dahil yan, may para-paraan naman tayo. So, itong charger na to guys is yan. So, ang output nito ay 5.2 volts. So, 5.2 volts, karamihan ng mga USB natin is ang output ay 5.2 volts. So, okay na okay siya. What we're going to do now is I will going to convert itong tip ng USB-C, papalit natin itong tip ng pang Nintendo DS. So, basically, ang gagawin natin is puputulin natin to at ililipat natin dito. Yan. So, let's go and start this process. Kung gusto nyo gawin to guys, pwede nyo gayahin. Ang kailangan nyo lang ay is itong pinaka-USB. So, it's either micro USB yan or USB Type-C. Well, in my case guys, ang gagamitin ko itong U-Green na mixing USB Type-C to USB-A. USB-A para kahit sa power bank pwede ako magkarga. Ito yung tatanggalin natin. So, mura lang to. Available naman to sa online. So, any brand pwede naman basta USB-A yung dulo niya. And then, syempre, kailangan natin yung original charger nito. So, nakakahinayang tong putulin dahil original. Pero dalawa kasi yung ganito ko. So, okay lang na gawin natin to dito. Dahil, yun naman ang purpose ng video na to. So, let's go and start the process. So, sa process guys, syempre, puputulin natin yung mga dulo nito. So, dito, magtitira lang ako ng allowance. So, we have a option kung saan natin gustong putulin. Pwedeng ito yung putulin natin, kaso makapal yung wire niya. Pwede rin naman dito sa dulo para malambot yung wire niya, pero matibay. So, meron tayong two options. Well, ang naisip ko dito guys, ang puputulin ko ay itong dulo. Kasi gusto kong isave itong wire niya na to. Kasi nga matibay to. So, yung haba niya, pwede kong i-adjust ng mga at least 1 meter. So guys, nahanap ko na yung 1 metro nito, sinukat ko. Yan, 1 meter. Puputulin na natin yan dito. So, titira lang ako ng konting allowance. Yan, so yan, putol na yung wire natin. So, tabi muna natin yan. At doon naman tayo sa USB na gagamitin natin. Okay guys, so yan na. Dito naman, para hindi tayo maalanganin, puputulin natin USB-A dito banda. Yung. Okay, so ito yung dulo niya. Okay. So, ang gagawin lang natin dito guys is babalatan natin yung magkabilang side. Hahanapin natin yung polarity. So, dahan-dahan lang yung pagbalat para hindi natin maputol yung wire. So, kung makikita nyo dito, dalawa lang yung wire. Yung isa, yung copper na nakapalibot dun sa kulay green na wire. And I assume na yung positive dito yung green. I assume hindi ko sure. Mamaya i-check natin kung saan dito yung tamang polarity. Yan. Okay, so makikita nyo meron na tayong dalawang wire. Yung isa, yung walang balot, yung isa naman yung may balot. Kulay green siya. So, paano natin i-check yung polarity nito? Siyempre, sasaksak muna natin ito sa kuryente. Tapos, gamit yung tester natin,
check natin yung polarity niya. So yun guys, check natin yung polarity. Ito yung pinagputulan natin, nakasaksak ngayon sa kuryente to. Yan. Yun, 5.51 volts. So, tama tayo. Ibig sabihin, positive talaga yung green. Negative tong nasa labas. So, alam na natin yung ano niya, polarity. Hindi na tayo maliligaw o malilito sa pag-connect nito. So, next is, babalatan naman natin yung itong USB natin. Babalatan muna natin ito lahat. A few moments later. Okay guys, so upon testing this, nakita ko na yung black is yung negative at yung red is yung positive. So the rest is pwede na nating i-ignore. So tatanggalin na lang natin yan para hindi masyadong bulky. So focus tayo dito sa dalawang to. So ang gagawin naman natin ngayon guys is pagsasamahin natin yung positive sa positive and negative sa negative. So, sasaksak ko muna to sa adapter. Yan, moment of truth. Tingnan natin kung magkakarga. Look at that. Yan, di ba? Nagkakarga na. So, nagkakarga na yung ating Nintendo DS. Gamit yung ginawa natin. So, once na prove natin yan, pwede na natin tong isara. So, gagamit ako dito guys ng shrink tube. Ang ganitong tube. So, lalagay muna natin yung shrink tube dito. Bandang dulo. Bago natin to isara. So, lalagyan natin siya ng insulation para hindi siya mag-short. Sensyahan nyo na yung panghinang ko. Kailangan ng palitan. Okay, so once na ilagay na natin yung insulation, pwede na natin ihinang yung dalawa pa. So, kita nyo naman, medyo okay na. Yan, yung dugtungan natin. So, ngayon okay na siya. Gagawin na lang natin is, bababa natin tong shrink tube. Yan. Tapos papainitan natin guys. Ayan guys, bukol. Tapos lalagay uli natin yung isa pa para makapal. So just like that, meron na tayong USB para sa ating Nintendo DS Lite. Diba? Hindi ka na bibili. Pero kung ayaw mo itong gawin at wala naman kayong mga gamit, pwede ka naman umorder nito online. May mga available naman to online na USB to Nintendo DS Lite. Well, test natin kung gumagana ba yung ginawa natin. Ang gamit ko guys is regular adapter lang. 33 watts nga to. So, kayo problema kung ilang watts. Ang mahalaga 5.7 volts ang ilalabas niyan. Let's go. Moment of truth. Tcharan! Wow! Nati-charge na yung ating Nintendo DS Lite. Tingnan nga natin kung magbubukas siya. Di ba? Galing. Kung nagustuhan niyo yung video natin about dito sa ginawa nating cable, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-follow na sa aking TikTok account. Yan, YouTube channel and TikTok. God bless everyone.